Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang dalawang seryosong galaw ng China sa dagat na may direktang relevance sa Philippine security, lalo na sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Una, tatalakayin natin ang pag-deploy ng bagong Shuiqiao-class amphibious landing ships ng China, mga floating platforms na pwedeng magsilbing improvised ports at logistics hubs sa shallow waters. Pangalawa, sisilipan natin ang mas tahimik pero mas delikadong hakbang, ang pag-mobilize ng libu-libong Chinese fishing boats para magprakti ng naval blockade. Hindi ito hiwalay na balita lang, magkakabit ito sa mas malaking estratehiya ng China na may epekto mismo sa soberanya, seguridad, at defense posture ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang Shuiqiao-class amphibious landing ships. Sa mga unang tingin, mukha lang itong malalaking barge o pontoon platforms. Pero kung titignan mo ng mas malalim, makikita mo na hindi ito ordinaryong support vessel. Ang Shuiqiao-class ay idinisenyo para magsilbing mobile pier system. Ibig sabihin, kaya nitong mag-deploy ng extendable ramps at roadways na direktang kumukonekta sa dagat papunta sa shoreline, kahit walang permanent port. May jack-up legs ito para maging stable kahit sa alon, at kaya nitong tumanggap ng mabibigat na military vehicles, armored units, fuel trucks, at logistics equipment. Sa madaling salita, kung wala kang pier o port, pwede kang gumawa ng sarili mo, kahit saan. Bakit ito mahalaga militarily? Sa traditional amphibious operations, isa sa pinakamahirap na bahagi ay ang logistics after landing. Hindi sapat na makapaglapag ka ng tropa, kailangan mo silang suportahan ng tuloy-tuloy na supply ng pagkain, bala, fuel, at reinforcements. Dito pumapasok ang Shuiqiao-class. Sa halip na umasa sa existing ports na madaling ma-target o sirain, pwedeng gumamit ang China ng mga floating piers na ito para mag-establish ng forward logistics nodes. Sa military planning, malaking advantage ito dahil binabawasan nito ang dependence sa fixed infrastructure, pinapabilis ang movement ng heavy equipment, pinapalawak ang options kung saan pwedeng mag-operate ang PLA Navy. Ngayon, itanong natin, may kinalaman ba ito sa Pilipinas? Ang sagot, oo, at seryoso. Ang West Philippine Sea ay puno ng shallow reefs, sandbars, at artificial islands. Ang ganitong environment ay eksaktong bagay sa paggamit ng mobile pier systems tulad ng Shuiqiao-class. Sa isang gray zone scenario, hindi kailangang mag-full invasion ang China. Pwede silang mag-deploy ng floating logistics platforms malapit sa disputed features. Mag-rotate ng personnel at kagamitan nang hindi umaasa sa permanent structures. Magpakita ng presence na mahirap agad haminin militarily. Kung iisipin natin ang mga Chinese-built artificial islands sa Spratlys, makikita natin na logistics ang susi kung bakit tumagal at lumakas ang kanilang presence doon. Ang Shuiqiao-class ay parang portable version ng artificial island support system. Para sa AFP at Philippine Navy, ito ay dagdag komplikasyon. Hindi na lang iisang base o pier ang babantayan, pwedeng biglang may lumitaw na mobile logistics hub sa loob ng contested waters. Punta naman tayo sa pangalawang development, at ito ang mas alarming sa konteksto ng Pilipinas. Kamakailan, naobserbahan ang pagtipo ng libu-libong Chinese fishing boats sa East China Sea, naka-form sa mahahabang linya at organized patterns. Hindi ito normal fishing activity. Ang galaw nila ay parang military formation, coordinated, disciplined, at sabay-sabay. Ang tawag dito ay bahagi ng maritime militia operations. Ano ang maritime militia? Ang maritime militia ay hindi regular navy, hindi rin Coast Guard, pero hindi rin simpleng sibilyan. Ito ay fishing fleets na state-directed, trained, at ginagamit bilang extension ng maritime power ng China. Sa papel, fishing boat sila. Sa aktwal, strategic asset sila. Sa ginawang drills, ginamit ang mga fishing vessels para bumuo ng parang sea barrier, harangan o e-channel ang galaw ng ibang sasakyang dagat, e-occupy ang malalaking bahagi ng sea lanes.
Hindi ito traditional blockade na may warships at missiles, pero epektibo ito sa gray zone incursion. Bakit delikado ito? Una, dahil mahirap itong kontrahin legally at militarily. Hindi mo basta pwedeng barilin ng fishing boats nang walang escalation. Pangalawa, dahil overwhelming ang numbers. Isang frigate o patrol ship ay walang kakayahang kontrolin ng daan-daang civilian vessels na sabay-sabay gumagalaw. Pangatlo, dahil pwede itong i-deny. Kapag kinwestiyon, pwedeng sabihin ng China na, fishing activity lang yan. Ito ang pinaka-importante, eksaktong ganitong taktika ang nararanasan na ng Pilipinas. Sa mga nakaraang taon, paulit-ulit nating nakita ang daan-daang Chinese fishing boat sa Julian Felipe Reef. Maritime militia presence malapit sa Ayungin Shoal. Fishing vessels na umaalalay sa China Coast Guard. Ang difference ngayon, mas malinaw na pinapraktina nila ang large-scale coordination. Hindi na lang harassment, may rehearsal na ng sea control using civilian fleets. Sa isang crisis scenario, pwedeng mangyari ang ganito sa WPS. Fishing boats ang unang papasok. Coast Guard ang susunod. Navy ay nasa likod bilang deterrence. Ito ang tinatawag na layered pressure strategy. Kapag pinagsama mo ang dalawang development Shuiqiao class at fishing boat blockade, makikita mo ang mas malaking larawan. Hindi ito hiwa-hiwalay na proyekto. Ito ay complementary tools. Ang fishing boats ay pang-control at pang-pressure. Ang amphibious barges ay pang-sustain at pang-logistics. Ibig sabihin, kayang I-control ang area gamit ang civilian vessels. I-sustain ang presence gamit ang mobile logistics. Iwasan ang direct military confrontation. Ito ang modernong anyo ng maritime expansion, hindi biglaan, hindi explosive, pero tuloy-tuloy. Para sa Pilipinas, malinaw ang aral, ang hamon sa WPS ay hindi lang tungkol sa barko laban sa barko. Ito ay tungkol sa endurance, surveillance, alliances, at political will. Sa pagtatapos, malinaw na ang ginagawa ng China ay paghahanda, hindi lang para sa gyera, kundi para sa matagalang kontrol sa dagat. Ang Shuiqiao class amphibious platforms ay nagpapakita ng focus sa logistics at sustainment. Ang fishing boat blockade drills ay nagpapakita ng mastery sa gray zone tactics. Para sa Pilipinas, nangangahulugan ito ng mas malaking halaga ng maritime domain awareness, mas mahalagang papel ng PCG at PN coordination, mas lalong pag-asa sa alliances at joint patrols, at mas malinaw na national maritime strategy. Ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lang military, ito ay laban ng pasensya, consistency, at credibility. Kung gusto mo ng mas malalim na analysis sa AFP modernization, WPS developments, at regional security, huwag kalimutang mag-subscribe at e-share ang video na ito. Maraming salamat sa panunood, at kita-kits sa susunod na episode.